Ang pelikula ay nagbukas sa hinaharap na lungsod ng Hokkaido, Japan, kung saan ang AI ay umunlad hanggang sa punto na ang mga tao at mga robot ay magkakasamang nabubuhay ng maayos. Pagkatapos ay nakilala natin si Ken Kosugay, isang lalaking walang trabaho na ginugugol ang halos lahat ng kanyang oras sa paglalaro ng mga video game. Isang umaga, nasa kalagitnaan ng laro si Ken nang dumating ang kanyang asawang si Emmy para gambalain siya. Ipinaalam niya sa kanya na may kakaibang robot sa kanilang likod bahay at hiniling sa kanya na alisin ito. Gayunpaman, walang pakialam si Ken at ipinagpatuloy niya ang kanyang laro na ikinagalit ni Emmy. Pinagalitan siya nito dahil wala siyang trabaho at ayaw tumulong sa mga napakadaling gawain sa bahay. Masama ang loob, nagtanong siya tungkol sa job interview niya kahapon ngunit iniwasan ni Ken ang tanong at umalis ng bahay. Lumabas siya sa likod bahay at nakita ang kakaibang robot na nakaupo sa ilalim ng puno. Nang tanungin ni Ken kung sino ito, nagulat ang robot at napabalikwas. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinakilala ng robot ang sarili bilang Tang, ngunit wala itong ideya kung saan ito nanggaling at tila nawalan ng memorya. Inihayag din ni Ken ang kanyang pangalan at nagsimulang ulitin ni Tang ang sinabi niya. Kasunod nito, dinala ni Ken ang robot sa malapit na junk shop para itapon ito. Sinabi ng may-ari na kakalasin niya ang mga pyesa at ibebenta, kaya nagpa siya si Ken na iwan ito doon. Habang naglalakad siya palayo, paulit-ulit na tinatawag ni Tang ang kanyang pangalan, ngunit hindi niya ito pinapansin at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Gayunpaman, agad na nakatakas ang robot sa junk shop at nagsimulang sumunod sa kanya. Maya-maya, nasa bahay na si Emmy nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital kung saan dapat i-interviewin si Ken para sa intern position kahapon. Sa kanyang pagkabigla, nalaman niyang hindi siya nakapunta doon. Sa sandaling ito, dumating si Ken sa bahay kasunod si Tang. Ang robot ay mausisa na sinusuri ang mga larawan sa sala at nagsimulang kumuha ng ilang mga tissue mula sa mesa. Samantala, si Emmy na naiinis ay nagtanong kay Ken kung bakit hindi siya dumalo sa job interview kahapon, kung saan sinagot niya na nakalimutan niya. Sinabi ni Ken sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa pera dahil nasa kanila ang minana sa kanyang ama. Ngunit lalo lamang itong ikinadismaya ni Emmy, at ipinahayag niya kung gaano siya pagod sa kanyang parang bata na ugali. Sa galit, kinuha niya ang antik na orasan sa mesa at binasag ito sa lupa. Labis na nasaktan si Ken dahil ang orasan ay regalo ng kanyang yumaong ama. Gayunpaman, sinabi ni Emmy na panahon na para mag-isip at kalimutan ang nangyari. Pagkatapos ay pinalayas niya si Ken sa bahay at sinundan din siya ng tapat na robot. Nang maglaon, nakita natin silang dalawa sa hintuan ng bus at labis na nag-aalala si Ken sa kanyang sitwasyon. Habang iniisip niya kung ano ang susunod na gagawin, napansin niya ang isang uri ng likidong tumutulo mula kay Tang. Sa pagtataka ay binuksan ni Ken ang hatch ng robot at natuklasan ang Atobit system na nakasulat sa loob. Ito pala ay pangalan ng kumpanya na siyang nangungunang tagagawa ng Android sa bansa. Matapos mahanap ang website ng kumpanya, natuklasan ni Ken na nag-aalok sila ngayon ng mga bagong robot kapalit ng mga luma. Pagkatapos ay nakaisip siya ng ideya at nagpa siya na ipagpalit si Tang para sa mas mahusay na robot na makakatulong sa gawaing bahay. Naniniwala siya na kung ireregalo niya ito kay Emmy, patatawarin siya nito at muling babalikan. Kasunod nito, lumipad ang dalawa sa Fukuoka, kung saan matatagpuan ang punong tanggapan ng Atobit system. Sa eroplano, isang batang nakaupo sa kabilang upuan ang naghagis kay Ken ng mga pagkain. Sinabihan siya ng huli na huminto, ngunit ipinagpatuloy ng bata ang kanyang masamang pag-uugali. Galit na galit, tinawag siya ni Ken na laki sa layaw, at inulit ni Tang ang parirala ng paulit-ulit. Lumikha ito ng awkward na sitwasyon, at nagalit si Ken sa robot. Tinawag niya itong basura at nagbanta na itatapon ito, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpalala lamang sa sitwasyon habang ang inis na robot ay nagtapos sa pagpapalabas ng singaw mula sa ulo nito. Sa sumunod na eksena, dumating sila sa opisina ng Atobit, kung saan sinubukan ni Ken na ipagpalit si Tang para sa isa sa mga pinakabagong modelo. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng receptionist na ang robot ay hindi bahagi ng kanilang sistema at naglalaman lamang ng ilang bahagi mula sa kanilang kumpanya. Humingi siya ng paumanhin at ipinaliwanag na hindi nila magagawang iproseso ang palitan. Samantala, isang lalaking nagngangalang Shinji ang naglilibot sa pasilidad sa ilang bata. Nang makita ng mga batang ito si Tang, mabilis nilang pinalibutan ito at kumuha ng litrato.
Tila nabighani sila sa robot at ipinakita ni Tang ang kanyang pagiging maawain sa pamamagitan ng pagliligtas sa isang kulisap na malapit ng matapakan. Nang masaksihan ito, humanga si Shinji at napag-alaman na isa siya sa mga punong taga-disenyo ng robot sa Atobit. Humingi siya ng pahintulot na suriin ang robot at pumayag si Ken. Pagkatapos ay dinala sila ni Shinji sa kanyang opisina at nakita niya ang isang glass tube na puno ng dilaw na likido sa loob ni Tang. Napansin niyang may maliit na bitak ang tubo, dahilan para tumagas ang likido. Napagtanto ni Shinji na ito ang gasolina ni Tang at gumamit ng pangunang lunas upang pansamantalang ayusin ito. Gayunpaman, binalaan niya si Ken na kung maubos ang likido, masisira ang robot. Napansin din niya na si Tang ay napakatalino at mukhang nakakaranas ng iba't ibang emosyon, halos parang tao. Binigyang diin ni Shinji na napaka-espesyal ng robot at hinimok si Ken na alagaan ito. Samantala, napansin natin na may nanunood sa kanila sa pamamagitan ng camera ni Tang sa isang monitor. Sunod, binanggit ni Shinji ang kanyang kaibigan na si Atsuki rin, na dalubhasa sa robotics. Ibinunyag niya na nakatira siya sa Shenzhen, China, at hinimok si Ken na bisitahin siya dahil ito lang ang paraan para maayos si Tang. Naiinis ang ating bida dahil ayaw niyang bumiyahe ng ganoon kalayo. Ngunit nang ipaliwanag ni Shinji na ito lang ang tanging paraan para mailigtas ang robot, at ubili siyang pumayag. Pagkalipas ng ilang oras, dalawang misteryosong lalaki ang dumating sa opisina ng Atobit at tinanong ang lokasyon ni Tang kay Shinji. Mukhang delikado ang mga ito, kaya dahil sa takot ay ibinunyag ni Shinji ang impormasyon. Samantala, nakita natin sina Ken at Tang na lumapag sa Shenzhen. Bumisita sila kay Atsuki kinabukasan, at mukhang natutuwa siyang makita sila. Pagkatapos ay magiliw niyang niyakap si Tang, sinabing sabik siyang naghihintay na makita ang robot. Habang nag-uusap sina Atsuki at Ken, napansin ni Tang ang remote-controlled na kotse sa di kalayuan at hinabol ito. Gayunpaman, ito ay isa palang bitag, dahil ikinulong ng misteryosong tao ang robot sa kanilang van bago magmaneho. Nang mapansin ito ng mga matatanda, sinugod nila ang sasakyan ngunit hindi na nila ito nahabol. Sa kabutihang palad, nagawa ni Atsuki na itapon sa van ang kanyang ID card na may GPS tracker. Mapapansin natin na may sumusubaybay muli sa sitwasyon gamit ang camera ng robot. Sa gabi, sinundan ni Ken at Atsuki ang GPS tracker at dumating sa harap ng isang bodega. Ilang sandali pa, biglang nakatanggap ng tawag si Ken mula kay Emmy. Sinabi niya sa kanya na hindi na siya nito maaaring alagaan at inamin na ang kanyang pagkawala ay nagpaginhawa sa kanyang pakiramdam. Sinabi niya na dahil bahay ito ng kanyang magulang, sa halip ay aalis siya. Nagulat si Ken sa kanyang hindi inaasahang saloobin at nakaramdam ng pagkabalisa. Gayunpaman, iginalang niya ang kanyang desisyon at piniling palayain siya. Matapos ibaba ang tawag ay nakita natin na hindi masaya si Emmy sa kanyang desisyon at napaiyak siya. Samantala, biglang bumukas ang pinto ng bodega. Kaya inalis ni Ken ang kanyang emosyon at pumasok kasama si Atsuki. Napansin nila ang dalawang kidnapper na nagpapahinga at umakyat sa itaas para kumuha ng beer. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na sinunggaban ni Ken at Atsuki si Tang at naghandang umalis. Ngunit ilang sandali pa, lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Dr. Kato na nagpahayag ng kanyang sarili bilang amo ng mga kidnapper. Pinigilan niya ang mga ito sa pag-alis at nagpatuloy sa pag-inspeksyon sa mga parte ni Tang. Agad niyang nakilala ang mga component at bumulong sa kanyang sarili na si Profesor Baba ang tiyak na lumikha ng mga ito. Ilang sandali pa, dumating sa ibaba ang dalawang alapores ni Kato at hinuli si Tang. Sinabi ni Ken na hindi niya kailangan ng basurang robot at sinusubukang itapon ito. Nang marinig ito, nagalit si Tang at nagsimulang maglabas ng singaw mula sa katawan nito tulad ng ginawa nito sa eroplano. Dahil dito nataranta ang dalawang alapores at binitawan nila ang robot. Ito pala ay plano ni Ken upang magdulot ng kaguluhan, at siya at si Atsuki ay mabilis na nagsimulang labanan ang mga kidnapper. Sa huli, nagnakaw si Atsuki ng taser gun mula sa isa sa mga alapores at pinatalsik siya. Pagkatapos ay itinutok niya ang baril sa natitirang dalawa at hinimok si Ken na tumakas kasama ang robot. Pagkatapos nito, nakatakas si Ken sa bodega kasama si Tang, ngunit napansin niya na tumutulo ang katawan ng robot. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng video call mula sa hindi rehistradong numero. Nang sagutin niya ito pala ay si Profesor Baba, na siyang lumikha kay Tang. Tuwang-tuwa si Baba nang makita ang robot at tinawag siyang James.
Pinasalamatan niya si Ken sa pag-aalaga sa kanyang anak at inanyayahan silang pumunta sa isla ng Miyakojima. Inihayag din niya na ang robot na ito ay may kapangyarihang baguhin ang mundo at nangangako na ayusin ito. Sa sumunod na eksena, dumating sina Ken at Tang sa Miyakojima Island at umupo upang humanga sa magagandang tanawin. Sa sandaling ito, nagkwento si Ken sa robot tungkol sa kanyang malungkot na nakaraan na inihayag na gusto niyang maging isang doktor at minsan ay nagtrabaho bilang isang medical intern. Gayunpaman, isang araw, ang kanyang ama ay naaksidente at napadpad sa silid ng ospital. Dahil ang lahat ng mga doktor ay nasa labas, ang mga nurse ay umasa kay Ken at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin, ngunit siya ay labis na natatakot kaya siya ay natigilan, hindi nakasagot. Maya-maya ay dumating ang isang doktor makalipas ang isang oras, ngunit sa oras na ito, namatay na ang kanyang ama. Sa kasalukuyan, sinabi ni Ken kay Tang na mula noong araw na iyon ay hindi na niya mapagkatiwalaan ang kanyang sarili at ganap na tumigil sa pagtatrabaho. Inilarawan niya ang kanyang sarili bilang isang talunan at binigo lamang ang kanyang asawa sa mga nakaraang taon. Nang marinig ito, nakiramay si Tang sa kanya at gumawa ng masayang sayaw upang pasiglahin ang kanyang espiritu na ikinatuwa ni Ken. Ilang sandali pa, dumating ang dalawa sa bahay ni Baba, kung saan magiliw silang binati ng propesor. Pinasalamatan niya si Ken sa pag-uwi kay James at ibinunyag niya na ilang taon nang nawawala ang robot pagkatapos ng aksidente sa lab. Pinalitan ni Baba ng bago ang tubo sa hatch ni Tang na nagpapaliwanag na ang mga nilalaman ay bioethanol fuel na nagmula sa kalapit na tubuhan. Gayunpaman, mukhang hindi nasisiyahan si Tang na makita ang propesor at sinubukang magtago sa likod ni Ken para sa proteksyon. Alam ng huli na wala siya sa posisyon na kunin ang robot at nagpatuloy na umalis. Kumapit si Tang sa kanyang mga paa at nagmakaawa sa kanya na iuwi sa kanila, ngunit hindi ito pinansin ni Ken ng may mabigat na puso at lumakad palayo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakasalubong ni Ken si Dr. Kato na papunta sa bahay ng propesor. Nag-alala siya nang matuklasan niyang ibinigay ni Ken si Tang kay Baba. Si Kato ay nagsimulang magkwento ng isang aksidente na naganap 5 taon na ang nakararaan. Inihayag niya na minsan ay nakatrabaho niya si Baba sa seryeng James na isang proyekto ng military robot. Sa isang session ng pagsasanay sa pagbaril, ang isa sa mga robot ay nagkaroon ng pakiramdam ng takot at nagsimulang magpanik bago pinatay ang lahat. Lumalabas na ang robot ay nakabuo ng mga emosyon na nakita ni Baba bilang isang pambihirang tagumpay sa artificial intelligence. Nais niyang panatilihin ang tagumpay na ito para sa kanyang sarili, kaya inalis niya ang Eurochip mula kay James at ikinabit ito sa isa pang robot na ginawa niya. Pagkatapos noon, sinunog niya ang lab at tumakbo palayo doon. Ibinunyag ni Kato na ilang taon na nilang hinahanap ang propesor para arestuhin siya. Nang marinig ang lahat ng ito, kinuha ng nag-aalalang Ken ang kotse ni Kato at nagmamadali upang iligtas ang kanyang kaibigan. Bumalik sa bahay, sinusubukan ni Baba na kunin ang Eurochip mula kay Tang, ngunit ang natatakot na robot ay tumakbo palayo sa kanya. Maya-maya ay dumating na si Ken at dumiretso siya sa loob ng lab. Nagawa niyang mahanap si Tang at tinangka ng dalawa na tumakas, ngunit mabilis na isinara ni Baba ang lahat ng pinto gamit ang kanyang computer system. Sa sandaling ito, dumating din si Kato, ngunit siya ay natigil sa labas at hindi makapasok sa lab. Kasunod nito, ipinaalam ni Baba kay Ken na pinagmamasdan niya siya sa camera ng robot sa buong panahon. Tinawag niya itong talunan dahil nabubuhay pa rin siya sa nakaraan at hindi kayang tustusan ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang masamang plano na gamitin ang katalinuhan ng robot para maging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Pagkatapos, nilapitan ng propesor si Tang na may dalang palakol, ngunit humarang si Ken. Nagtataka si Baba kung bakit tinutulungan ni Ken ang isang robot na walang halaga kundi isang makina, ngunit iginiit ni Ken na kaibigan niya si Tang. Hindi nagustuhan ng propesor ang sagot na ito at inatake siya ng robotic arm. Ngunit sina Ken at Tang ay nagtulungan upang agawin ito. Sa huli, hinampas ni Ken ang matanda gamit ang parehong braso at nawalan ng malay. Ngunit, nang tila naiwasan na ang panganib, isang mabigat na aparador ang nahulog sa malapit at nadurog si Tang sa ilalim nito. Nagmamadali si Ken upang iligtas ang robot, ngunit tumutulo ang gasolina nito, na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. Sinubukan ni Ken na palitan ng fuel tube, ngunit hindi pa rin nagigising si Tang. Nang mapagtantong hindi niya ito magagawa ng mag-isa, tinawagan niya si Kato, at inutusan siya ng huli na tingnan kung nakakonekta ang cable na patungo sa baterya.
Naputol ang kordon kaya kumuha si Ken ng kalapit na kasangkapan para ayusin ito. Pagkatapos ay tinuruan siya ni Kato na ikonekta ang core unit sa susunod. Mayroong dalawang saksakan at tinanong ni Ken kung alin ang gagamitin, ngunit sinabi ni Kato na si Baba lamang ang nakakaalam nito. Nagbabala siya na kapag nabigo siya, magkakaroon ng short circuit at masisira si Tang. Iniwan nito si Ken sa mahirap na sitwasyon at iniisip niya kung dapat niya itong gawin o hindi. Ang alaala ng operasyon ng kanyang ama ay bumalik, ngunit inipon ni Ken ang lahat ng kanyang lakas ng loob at nagtapos sa pagpili ng isang random na socket. Lumalabas na tama ang kanyang hula at sa lalong madaling panahon nagsimulang magising ang robot, ngunit tila nawala ang lahat ng alaala nito at ipinakilala ang sarili bilang James. Si Ken na naguguluhan ay nagsabi sa robot na ang pangalan nito ay Tang at ikinwento kung paano sila nagkakilala at napunta sa ganitong sitwasyon. Nakapagtataka, ibinalik nito ang mga alaala ni Tang na nagpapahiwatig na maaari itong makaramdam ng mga emosyon. Sa wakas ay tinawag nito si Ken sa kanyang pangalan at sinabing mahal niya ito. Tuwang-tuwa ang lalaki nang marinig ito at tumugon na mahal din niya si Tang. Sa sumunod na eksena, maraming pulis ang dumating sa bahay at inaresto si Profesor Baba. Umuwi si Ken kasama si Tang at hinanap ang kanyang asawa na malapit nang umalis. Napansin ni Ken na inayos na niya ang antik na orasan ng kanyang ama at ito ay nagpasaya sa kanya. Gusto niya itong pigilan, ngunit natatakot siyang magsalita. Kaya naman, si Tang ay nagpatugtog ng naka-record na mensahe mula kay Ken na nagsasabi na siya ay magiging isang doktor muli at magpapatuloy mula sa nangyari sa nakaraan. Ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na maging mas mabuting tao at ibalik ang kanyang asawa. Nang marinig ang lahat ng ito, si Emmy ay nakaramdam ng matinding damdamin at nagpa siya na patawarin ang kanyang asawa. Maluhaluhang humingi rin ng tawad si Ken sa lahat at nangako na magiging mas mabuting asawa para sa kanya. Nagtapos ang pelikula sa pagsasalo ng mag-asawa sa isang marubdob na halik pagkatapos nilang takpan ng tela ang mga mata ni Tang. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.